Hello guys, welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click mo na yan, Jeremy's TV, Manila. Anyway guys, wala nang bite or libre lang, tulong mo na lang din sa kapwa mo. Right, thank you very much po. So topic natin po today's video, sa politics tayo guys. Dalawang tambaluslos, galanting magbuhos ng napakalaking pera. Yan guys, yan ang mainit na topic ngayon na pinag-uusapan sa social media. Especially itong sino ba itong mga tambaluslos na to? So, nag-away si Inday Sara itong tsaka si Speaker. Tinawag niya itong tambaluslos. So, dahil doon, pareho na lang silang tambaluslos kasi parang gano'n na rin ang tawagan nila. So, ngayon guys, napakainit na balita. Binlag na rin natin at ang dami pa na talagang bumabatikos dito sa confidential fund ni Inday Sara. At ito naman isang bagong mainit na balita, itong si Speaker Romualdez na nag-donate guys ng $2 million. Ang pag kinonvert mo sa ating piso, nasa 112 million pesos. Yan ang mainit na balita sa ngayon guys. So dahil yan, nabalita sa Philippine Daily Inquirer, itong si Speaker Martin Romualdez nag-donate sa isa sa mga eskwelahang Harvard University sa USA. Yan. So, nung una, ang claim nila, 1 million lang pala yung pinaramis nito o kinumit nito. Pero kalaunan, lumabas din ng totoo na $2 million ang kanyang dinonate sa eskwelahan. Dahil para lang magturo ng Tagalog guys, yung subject natin na based sa US yung Harvard, tapos ituturo yung language natin. Pero kung titignan mo, di ba? Napakalaking pera nito. Napakalaking pera. So kaya nga nung tinanong siya, di ba? Nung tinanong siya kung saan na galing to, di ba? So ang sabi niya, ang sabi dito kasi na ginagalang niya, kino-confirm kasi ng mga nagtatang sa kanya kung saan galing yan. 'Di ba? At sabi naman niya, tinatanong siya kung ina-admit niya o nire-reject niya, kung totoo ba o hindi na nag-donate ka ng $2 million o 112 million pesos sa Harvard University. So, ang sagot niya guys, ano lang, ang sagot niya, meron daw silang agreement ng Harvard University na parang secret lang, hindi pwedeng ibulgar, na meron nag-donate na 2 million. Di ba? Pero kung titignan mo, common sense lang, nag-donate ka, di ba? Hindi ba pwedeng sabihin na nag-donate ka, di ba? Yung iba proud na proud pag nagdo-donate kasi nakakatulong ka, di ba? Pero kasi ito, hindi barya, guys. 112 million pesos. Ganong kalaking pera, dinonate lang niya. At kung titignan mo, napakayaman na ng USA, di ba? Para mag-donate siyang ganyan. Alam niya mo natin, nasa panahon nga to, ay napakamahal ng bigas, di ba? Kung binigay na lang yan dito sa ating mga kababayan na mahirap, pinambili na lang sana ng bigas. So, yung 112 million na pesos, kung binili niya ng bigas, guys, yung 25 kilos na bigas, kukuyo na yun. Premium na yun, guys, hindi yung 41 na kulay dilaw na akala mo pagkain aso. Hindi. 1/4 25 kilo ng bigas, pag dinivide mo yung 112 million, nasa 80, guys, nasa 80,000 na kilo ng bigas, napakarami, di ba? Sakong bigas pala. Di ba? 80,000 na 25 kilos na bigas. Di ba? Daming matutulungan yan, di ba? Isipin mo na lang kung kinonvert na lang doon sa bigas, ang US, mayaman na yan. Kahit hindi siya mag-donate yan, kayang-kaya ng US. Kasi first world country yung mga yun, di ba?
So ngayon, marami napapaisip, di ba? Common sense lang. Sa ganung napakalaking pera, di ba? Kung manggagaling sa pinaghirapan mo sa kaya mo bang ibigay talaga? At bakit secret lang, di ba? At bakit secret lang? Dahil public officials na iniiwasan siguro. Ang problema, lumabas sa media, guys. Ang naglabas nito yung Chief Bureau ng Daily Inquirer na mainstream media. So, pagkatapos nun, nung lumabas na yung balita, guys, anong ginawa sa kanya? Chinugi siya. Kaya nga, yan, yung nasa ano nyo kayan, nasa screen na sabi dito, the US Bureau Chief of Inquirer.net resigned after article on Speaker Martin Romualdez supposed generous donation to Harvard University as unceremoniously removed from the Philippine news outlet's website. Yan guys. So, ang sabi naman dito, yung mismong chief na to, ang sabi niya, I tendered my resignation. Nag-resign na siya. Noong September 1 because no public official should be shielded from scrutiny by free press. I don't know, sabi niya, who among the owners ordered the removal of or who in the Manila editorial office actually took it down. There was no explanation or justification for removal. Yan guys. Ito yon yung si veteran journalist Rene Siria Cruz. Yan guys, tinanggal pagkatapos na i-post na ibalita. Alam mo na, di ba, kung sino yung nasa likod. At napag-alaman din ayon sa Rappler guys, itong Philippine Daily Inquirer.net na to, ang may-ari pala nito, itong si, basahin na natin, yan. The PhilAm Inquirer deactivated by UHA related House Speaker Martin Romualdez. Sabi niya, Martin Brothers is Philip Romualdez, whose wife Sandy Prieto Romualdez, owner the Inquirer Group of the company. So guys, napakalinaw, di ba? Ang may-ari pala ng Inquirer.net, kapatid ni Romualdez, di ba? At ang kanyang asawa na itong si Prieto Romualdez, Sandy Prieto Romualdez. So alam na, di ba? Ang nag-utos niyan, sigurado si Speaker. Yan. Kasi kapatid niya, ang namang ipapahamak niya yung kapatid niya, lumusot yan. Yun. So, di ba? Napakaraming pera guys sa sa administrasyon ito. So, yan. Kasagsagan ngayon ng confidential fund. Yung kay isang tambalos-los naman itong si Inday Sara, 125 million pesos. At ginastos guys sa loob lang ng 19 days. Inubos sa loob ng 19 days. Na magpasa hanggang ngayon, wala pa rin paliwanag kung saan ginamit. Di ba? So, sinasabi lang, confidential fund. Pwede bang ganon na pera ng kaban ng bayan, ililihim mo kung saan ginamit. Kung wala namang tinatago, dapat walang ikakatakot, di ba? As hanggang ngayon, kaya nga binabati ko siya ni Senator Taveros at si Franz Castro ng AK Party List at ng marami pang netizen na bumabati ko. At ngayon nagiging controversial na ang confidential fund na inaabuso na raw. Mismong si Edsel Lagman ng minority leader sinasabing inaabuso na confidential fund. Kasi humihingi na ang lahat, di ba? Na dapat sana ang merong confidential at intelligence fund yung national security lang, mga military lang, di ba? So, lahat ng civilian na agency halos humihingi sila, guys. Isa na nga dito si Deputy Secretary Inday Sara na 650 million ang kanyang hinihingi. At yung nagastos niya guys na 125 million, kung i-convert mo, pinamigay na lang na bigas yan, aabot yan ng 89,000 na sako na 25 kilos na 1/4 o yung kukuyo na sinasabi yung premium rice. Yan ang bigas namin, napakasarap. Diba? Kasi hirap ang taong bayan ngayon, 1 kilo nga, halos hindi mabili, diba? Kaya nga nagkaroon ng price ceiling.
Dahil talagang dami ng dumadaing. Hindi may kakaila, hindi yan may tatanggi. Dahil hanggang sa ngayon, pati gulay guys. Ako araw-araw ako halos nasa palengke. Laman ako ng palengke. Pati ano guys, hindi lang yung bumibili ang sumasakit ng ulo, pati yung nagtitinda. Sa kakareklamo daw ng kada bili ng mga paninda nila. Reklamo dahil 'di ba? Kamatis, 'di ba? Halos 10, 12 ang isa. 15 kamatis lang 'yun ha. Pinambabato lang natin dati eh. Yung sili wala pang 10 piraso, 'di ba? Yung siling labuyo, 10 piso. Ganun din sa green. Wala pang 10 piraso, 10 piso. So, nakikita natin, di ba, habang naghihirap tayo, itong dalawang tambaluslos na to, talagang buhos, galante sa pera, di ba? Napakagalante nila sa pera. So, yun. Yun ang mainit na balita ngayon, guys. Isipin nyo na lang, di ba? Ito yung dalawang nag-aspire na napapabalitang tatakbo daw ng presidente. Nakita na natin na ngayon pa lang, guys, nakikita na natin kung paano sila maging galante na magbuhos ng pera itong dalawang tambaluslos. Alright? So, hanggang dito na lang po. Thank you very much.